Ano po ang mga dapat nating i-check bago po natin siya ikabit upang makaiwas po sa posibleng sunog na pwedeng ikatupok ng atin pong mga pinaghirapan sa buhay, makakitil ng maraming buhay dahil po sa kakulangan ng impormasyon, ng kaalaman o maling disiplina pagka tayo po ay nagkakabit o gumagamit po ng super kalan. Bago po natin ikabit ang atin pong mga super kalan burner, checkin po natin na mahigpit po pagkakakabit ng escape valve controller. Ito po yun. Marami pong mga suki natin, pagka bumili ho sila sa suki nilang LPG outlet, dala-dala lamang po nila ay ang tangke, balik po nila sa bahay, basta na lamang po nila ay kinakabit nang hindi nila sinusuri ang kondisyon ng kanilang SK burner. Ano po ang mga dapat nating i-check o tandaan kapag tayo ay magkakabit ng SK burner sa bagong bili o bagong karga o bagong refill ng mga super kalan po natin? Checkin po natin na may gasket. Okay? Checkin po natin na maayos pa po ang kanyang asbestos. Ito po yan. Checkin po natin na maayos ang asbestos dahil posible po na sumingaw po dyan ang gas kapag maluwag, tapos durog-durog na po yung asbestos natin, at pwede po na sumingaw po pag ikinabit niya po natin yan dito sa atin pong tangke at wala po o durog-durog po yung gasket, sisingaw din po yan, no? Kahit po nakasara ito, sisingaw din po yan dahil durog-durog. Tandaan po natin, lalo po yung mga suki natin na bumibili lamang po, dala-dala po yung tangke nila, pupunta po yan sa outlet o kaya naman ay nagpa-deliver, ibababa lang ng rider sa bahay nila, kukunin po yan, sila na po yung mga suki na po natin na nagkakabit. Mag-iingat po tayo dahil pagka ito ay tinanggal natin sa atin pong style ng marami o ugali ng marami nating mga suki, bibili po yan or magpapadeliver, sila po ang magtatanggal ng burner. Pagtanggal po nila ng burner, basta na lamang po nila ibababa yan sa kanilang bahay o tatanggalin, hindi nila ho susuriin na yung palang gasket ay naiwan dito sa valve ng tangke. So wala sa isipan nila, pagbalik po ng bagong tangke nila, pagbalik ng bagong tangke, basta na lamang po nila ikinabit ito pong burner nila dito sa bagong refill na tangke nila. Natural, sisingaw po yan. Sisingaw po yan, lalabas po dito, sa pagitan po nito, lalabas po dyan yung gas. Okay, so mangangamoy po yan. Bakit ganon? Sasabihin ngayon ng suki, napakalakas ng singaw ng tangke ninyo. So, mapagbibintangan pa yung tangke, kahit mataas po integridad, maayos ang tangke, wala pong leak. Dahil posibleng wala na po siyang gasket. Kahit na may gasket, kung ito po ay manipis na, durog-durog na, sisingaw po yan. Okay? Yan ang isang mahalagang dapat po nating suriin. Ang kahigpitan ng SK valve controller. Another is, checkin po natin na may gasket. Pangalawa. Pangatlo, bago po natin i-install o ikabit, checkin po natin na yung valve controller ay nakasara din. Ang pagbukas po ng ating SK valve controller ay counterclockwise. Isa po yan sa mga nakakalimutan ng mga nagkakabit ng burner sa kanilang super kalan. Iniiwan nila nakabukas po. Dahil nga, yan po ang tendency kapag naubos na lang yung laman ng tangke, naubos na lang, wala nang laman, tinatanggal na lamang po nila nang hindi po nila isinasara. So ang pagsara po ng SK valve controller ay clockwise. Okay, ang pagsara ay clockwise. Okay, ang pagbukas ay counterclockwise. Ulitin po natin ang sitwasyon na kung saan ay naikakabit po nila ito at sumisingaw dahil po naiwan din po nila itong fully open. Mag-iingat po kayo dyan. Ulitin natin. Bago po natin ikabit ang atin pong mga SK burner or kalan sa atin pong bagong palit na tangke o bagong refill o bagong pili na tangke, lalo po pagka ang magkakabit po ay mga suki, bago po natin ikabit, suriin po muna natin ang kondisyon ng ating burner. Okay? Ano-ano yung mga dapat nating i-check pagka tayo bago natin ikabit? Mahigpit at hindi maluwag ang SK valve controller. Tsakin na yung screw ay mahigpit na naka-install. Okay? Dapat mahigpit po siya, hindi siya nagalaw. Dahil pag nagalaw,
pwede pong mag-create po yan ng gap dito at dito pwedeng lumabas ang gas. Tsakin po natin na pag nagtanggal po tayo ng burner mula doon sa lumang tangke ay intact pa yung kanyang gasket. Intact at maayos po, hindi po siya pudpod, hindi siya durog-durog yung gasket. Okay? Pangatlo po, tsakin po natin na nakasara po yung ating SK valve controller. Ulitin po natin mga mahal ko na suki, bago po tayo magkabit ng ating pong mga SK burner sa ating pong mga tangke na bagong bili, bagong refill, bagong deliver, tsakin po natin, una, mahigpit ba ang ating pong SK valve? Okay? Hindi ho ba maluwag yung mga screw niya? Pag maluwag, higpitan. Intact po ba yung kanyang gasket? Maayos po ba yung kanyang asbestos? Nakasara po ba yung SK valve controller? And, siyempre, tsakin natin na yung paligid po natin ay walang open flame. Ano yung mga walang open flame? Okay. Sa mga karinderya, nakatabi po dyan yung kabi-kabila pong mga double burner na gumagana. Huwag ho tayong magkakabit po niyan. Ilalayo po natin ito. Kanya nga ho, nakalagay po dyan, for outdoor use only. Ibig sabihin, ay dapat po, ideally, ginagamit po ito sa labas. Huwag ho tayong magkakabit ng burner o kalan habang ang sa loob ng kabahayan. Alam naman pa natin, marami tayong mga kababayan na nasa loob ng mga paupahan, dikit-dikit po yan. Okay? Meron po dyan, pwedeng brown out, baka mamaya may gumagamit po ng kandila. Okay? May sa karinderya naman ay tabi-tabi po ang mga double burner na gumagana. Tayo naman ay basta-basta na lamang pong magkakabit. Wag po tayo magkakabit o mag-i-install ng kalan po natin o burner po natin habang ang ating pong paligid ay may mga gumaganang ibang lutuin. Bakit po? Kasi po, kapag tayo ay magkakabit ng burner, ay automatiko po habang bumabaon po yan, palalim, ay kapag na-touch na po ng inlet thread ng SK valve controller, yung pong valve o bulitas o bearing na nandun po sa loob. Kung makikita po ninyo, may bearing po yan. May bulitas po yan sa loob na siyang nagsasara doon po sa opening ng valve na yan. So habang yan po ay lumalalim ng pagkakasara, itinutulak po ng valve thread. Ito po, yung parang ng pinaka-inlet nitong SK valve controller, itinutulak po niya yan at mag-o-open na po yan. Kapag partially engaged pa lamang po yan, natural po may lalabas po na gas. Kaya dapat aware din po kayo dyan at huwag ho kayong matataranta. Ituloy nyo lamang po ang pagsara. Kaya nga iniiwasan, bago po tayo magkabit at magtanggal, iwasan po natin na may mga open flame o nakabukas pong mga other burners o kaya naman mga kandila, etc. Bago po tayo magtanggal o magsara dahil posible po na yan ay sundan ng apoy. Lalo na pagka tayo ay magkakabit. Ano po? Yun namang halimbawa, inisip na natin wala nang laman. Meron pa rin yung residue yan. Pwedeng lumabas po dyan, ay gas pa rin po yan. So pwede pa rin sundan ng apoy yan. Yun po yung mga mahalagang paalala sa atin po mga mahal na suki. Lalo na kapag yung mga suki na mismo natin ang magkakabit. So siyempre, isang paalala rin ng Katoring, panatilihin po natin na malinis po ang ating burner. Huwag po nating hahayaan na yung atin mismong plato ng burner po natin ang siyang maging sanhi ng sunog. No? Meron po tayong nakikita mga asuki po natin dyan. Andyan na po yung mga nagtututong na tumapon na ulam, tumapon na bigas, etc. Na mga mantika, andyan na po yan. Yan na po mismo ay pwedeng source of fire na po yan. Kanya mangyari po, nalinisin po natin ito. Wala hong magiging problema yan pagka kinakaskas po natin yan, nililinisan po natin. Patuyuin lamang po natin siya. Yan po ay napaka-importanting maisa-isip po natin dahil sabi nga po natin, kapag nangyari po ang sunog sa ating lugar, naku po, tupok po lahat ng ating mga pinaghirapan at lalong-lalo na po yung mga vulnerable na mga kababayan natin, mga suki natin, yung mga senior, yung mga bata. Okay, dahil lamang sa inyo pong kapabayaan ay pwede pong mawala po at masira po ang ating pamayanan, ang ating buhay. Ano po?
At syempre, napaka-importante pong paalala rin, bumili lamang po tayo ng mga super kalan po natin. Doon po sa mga DOE o Department of Energy License na mga LPG outlet at sa mga brand authorized LPG outlet po lamang para kahit papano mas tumitibay ang atin pong proteksyon sa batas sa ilalim po ng Republic Act 11592. Ito po muli si Catering at marami pong salamat. Mabuhay po tayong lahat.